Ayun nga, sabi ni sir na huwag kayong maniwala kaagad sa mga promise, mag-saliksik ng mabuti. Pag OMG! skilled ang work permit entry mo, eligible ka for PR. Pag skilled ang work permit entry mo, eligible ka for PR. So, ibig sabihin, Sir Pedrito, paano na po yung mga nag-apply as cashier lang, as service crew lang, OMG! as ano pa ba, as waiter? Yung mga unskilled na mga individuals na applicants na nag-apply. So, ang ibig sabihin, sir, kung andyan ka po sa Canada, yung mga nag-a-apply papunta dyan na unskilled, walang chance para magkaroon ng PR. Tama po ba? OMG! Ususang po. Kastusa. Kastusa. ঠিক sa. Ramrod sa. Apakabarma. Ay, alhamdulillah. Baik. Malaso. Assalamualaikum abad. Panalo! Yeah! Diba? Panalo tayo sa Buri Cup natin, diba? Buri Cup. Hindi Buri Cup, ha? Buri Cup. Yung panalo mga Maria, welcome kayo sa ating channel, ano? Okay, panalo tayo. Yes. Ang usapan natin is about dito sa bansang to at sa mga nakakaalam ng logo, ay ng flag na to. Alam niyo na kung ano topic natin. Ngayon, meron tayong feedback dito sa papunta ng Canada. Meron ditong comment na maganda, mga kamanoy. Talakayin natin. Dito sa comment, merong sabi ni Sir na Pedrito Fidel. Yes. Sabi ni Sir Pedrito Fidel, huwag kayong maniwala ka agad sa mga promise, magsaliksik ng mabuti. OMG! Pag skilled ang work permit entry mo, eligible ka for PR, permanent residency. Yun kasi dito kasi yung topic ko man yung sa content ko na Canada 2 to 3 months lipad ka agad. Kasi nga nung panahon na na-content ko tong topic na to, yung kaibigan ko kasi nire-recruit ako. Yan. Pinaalam ko sa kanya na ako'y on the way. Kaso nire-recruit niya ako na mas mabilis daw dun sa kanila, na within 2 to 3 months kayang lumipad. At pinakilala ako dun sa agent at nagkaroon kami ng exchange conversation ng agent na ganito ganyan nga, 2 to 3 months nga lilipad na. mga around ano yon, around December kalahati, halfway nung December nagkausap kami ng agent at inendorso niya ako. March 28 na ngayon. So March 28 na, April 1 na ngayon. Sabihin natin April 1. So January, December, sabihin natin December 20, January 20, February 20, March 20. Nakalipas na yung 3 buwan and 1 week. 3 buwan in 1 week. At yung kaibigan ko na nagre-recruit sa akin, nasa Pilipinas pa rin. Ngayon, kinukumusta ka siya. Bro, kamusta na yung kailan lipad mo? Sabi ko, ang sabi naman ng kaibigan ko, on the way pa lang, nagpo-proseso bro. So, ibig sabihin, buti na lang, hindi pinatulan. Kasi nga, unang-una, nababagot na ako sa kakahintay dito sa agency ko. At dumadating talaga sa point na nawawalan ka ng gana, na unmotivated ka na. At gusto mo talagang sumurrender. Nagawan ko na nga yan ng vlog ko dun sa kabila, sa isa kong content. Talagang nababad trip na talaga ako, napapamura na ako. Sorry dun sa mga words na yon, sa content ko na yun. Ayun yung time talaga na down na ako, ayoko na talaga. But after a few days, na-realize ko na hindi, ituloy ko pa rin siguro, bahala na. Pero ang sabi ko sa sarili ko, baka this year 2024 sana loobin ng Diyos na dumating. Pero pag hindi pa kasi dumating ngayon 2024, parang talaga siguro talaga mag-aayaw na talaga ako eh. Kasi mga manoy, yung application ko papunta ng Canada nasa 1 year and 5 months na siguro. Tapos kung isasama ko pa yung
pagsali ko dun sa first batch na kinancel ko, so 2 years 5 months, 6 months na yung total duration ng pag-apply ko OMG. sa Canada. Pero yung sa pagbigay ko ng pera, pagbigay ko ng bayad, 1 year and 6 months siguro, parang 1 year, 5 months, 6 months yan. Pero yung mga kasama ko kasi yung sa first batch 1 year and 8 months sila naghihintay bago na-release nung visa nila. So ibig sabihin meron na lang akong 3 months para magpantay na ako dun sa nangyari sa kanila. Ayun nga, sabi ni sir na huwag kayong maniwala kaagad sa mga promise, magsaliksik ng mabuti. Pag skilled ang work permit, entry mo, eligible ka for PR. Pag skilled ang work permit, entry mo, eligible ka for PR. So, ibig sabihin, Sir Pedrito, paano na po yung mga nag-apply as cashier lang, as service crew lang, as as waiter? Yung mga unskilled na mga individuals na applicants na nag-apply. So, ang ibig sabihin, sir, kung andyan ka po sa Canada, yung mga nag-a-apply papunta dyan na unskilled, walang chance para magkaroon ng PR. Tama po ba? Kung mapapanood mo itong video na sir, paki-emphasize nyo, lawakan nyo yung information para at least ma-share natin sa ating mga kababayan, sa mga newbie na papunta ron, ano ang dapat na gawin. Na dapat po ba is dapat mag-convert muna sila into skilled para may chance sila na magkaroon ng pag-asa na mag-stay sa Canada, na magkaroon ng permanent residency. Sa akin kasi mga kamali, ako yung application ko sa doon is bilang cook. Eligible siya for permanent resident kasi skilled nga. Ngayon, ang problema natin base dito kay Sir Pedring, ngayon paano yung mga nag-apply, lalo yung estudyante, mga estudyante nag-apply, ano yung mga mangyayari sa kanila? Para tuloy nakapang kilabot, mga kamanay. OMG. Paano kaya yun? Siyempre, umaasa sila pumunta doon, umaasa sila magkakaroon ng PR, tapos hindi pala sila eligible sa pagkuha ng PR. Yan mga kamanay, kaya sa mga taga-Canada, sa mga taga-dyan, ano po ba yung suggestion nyo sa amin? Na dapat po ba talaga dapat skilled ka bago ka mag-apply dyan at sumabak at patulan yung mga ino-offer ng mga businessman ng mga agency sa Pilipinas, no? Kasi kawawa itong mga kababayan natin na umaasa na mag-a-achieve ng PR, yung pala hindi pala sila qualified into PR tickets. Yung mga kamani, sa mga comment lang kayo mga kamani para pag-usapan natin sa mga naka-experience dyan at sa mga aplikante at kung sino pa yung mga papunta ng Canada or mga taga dyan sa Canada para maliwanagan kami mga aplikante. Alright mga kamanay, alright, panalo. Yeah. Subscribe for more sa mga topic na. Bye, Jordan.